Isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo ang low pressure area na minomonitor natin kahapon. Ito po ay pinangalanan pong bagyong Qiapo o tropical depression Qiapo na patuloy na kumikilos sa malaking bahagi ng Luzon. Alamin natin ang mga direct ng lugar na maaapektuhan nito. Gayon na rin ang patuloy na pagpapalakas ito at paghatak sa habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang YouTube channel natin. Maraming salamat. Muli, ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster. Ngayong araw po ng Huwebes, July 23, 2026. Ang LPA na minomonitor natin kahapon ay isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo sa ngayon. Ito po ay merong lokasyon na 850 kilometers east of southeastern Luzon. Tinataglay po ang lakas ng hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour. May pagbugso naman na umaabot sa 55 kilometers per hour. Bagamat ito ipasok pa rin sa category 1 o mahinang bagyo pa, inaasahan na habang tinatahak o habang kumikilos ito, papalapit po sa may extreme northern Luzon o malaking bahagi ng Luzon, ay lalakas pa ito ng lalakas sa category 2 hanggang sa category 3. Pero ngayon, aalamin natin ang mga lugar na maapektuhan ng trap o extension po ng hangin ng tropical depression Qiapo. Dahil nga po sa ngayon, kung makikita nyo sa ating monitoring screen, masyado pong malawak ang sirkulasyon ng hangin nito. Kaya kahit hindi direktang maapektuhan o walang landfall scenario dito sa Eastern Visayas, ay maapektuhan pa rin ng trap or extension po ng hangin nito. Banggitin ko yung mga lugar mga kababayan para mapaghandaan po natin. Sa parte po ng Eastern Visayas, maging alerto at maging handa po ang Leyte, Southern Leyte, kasama ho ang Samar, ang Eastern Samar, ang Northern Samar at ang Biliran. Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo yung mga lugar sa Eastern Visayas, yung extension ng hangin kasamang epekto ng habagat dahil hinahatak niya ng bagyo ay maaapekto at makakaranas ng mga pag-uulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Pero tandaan nyo, ang pinakapik na epekto po ng tropical depression Qiapo ay pagdating pa ng Friday hanggang sa Sabado. Bahagyang aakyat ang trap extension ng hangin ng tropical depression Qiapo. Kaya naman, ang Bicol region ay maapektuhan din ng hangin nito. Do hindi naman ito direct ng tatamaan ang Bicol region, pero yung hangin makakaapekto dito. Kasama sa dapat maging alerto at maging handa ang ilang bahagi ng Albay, ang Camarines Sur, kasama po ang Camarines Norte, ang Catanduanes, Masbate, yung mga lugar na yan. And then aakyat pa ng konti ang extension o trap ng hangin dahil nga po malawak ang sirkulasyon ng hangin nito. Sa Northern Luzon, maaapektuhan po ang Ilocos region, Cordillera, kasama po ang Cagayan Valley, kasama rin ang malaking bahagi ng Central Luzon, kasama dyan ang Zambales, ang Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, ang malaking bahagi ng Pampanga, ang Bulacan, yung mga lugar na yan. Mag-ingat po tayo sa extension o trap po ng tropical depression Qiapo. Ito po, etong tropical depression Qiapo ay inaasahan na lalakas sa category 2 hanggang sa category 3 habang papalapit po sa extreme northern Luzon. Sa parte ng extreme northern Luzon, ito po ay magkakaroon ng landfall scenario. Ipapakita ko mamaya sa ating tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa para mas maunawaan natin. Pero ngayon, banggitin ko yung mga lugar na dapat maging alerto sa extreme northern Luzon. Kasama dyan ang Batanes, ang Cagayan, kasama rin ang Babuyan Island, ang Ilocos Norte. Yang mga lugar na po na yan ay posibleng makaranas ng wind signal number 1 o yung pinakamataas na po hanggang sa signal number 3. Kung mas lalakas pa, ito nga pong epekto ng tropical depression o ng bagyong Qiapo. Ngayon naman po, explain ko muna sa inyo yung bawat kategorya ng mga bagyo. Kasi pag sinabi natin na category 1, 2, and 3, may mga lakas yan. Meron din mga warning lead time. Kaya hindi ibig sabihin pag nagtaas ang Pag-asa ng wind signal number 1 sa mga direktang lugar na maaapektuhan, yung mga binanggit ko, wag ho kayong magtaka kung bakit walang ulan agad na mararanasan. Ang tropical depression po, karaniwan talaga ang lakas ng hangin yan ay nasa 55 kilometers per hour pababa. Ang tropical storm, ito yung category 2 na merong lakas ng hangin na 56 to 92 kilometers per hour, yung pinakamalakas na. At pag severe tropical storm category 3, merong hangin yan na naglalaro sa 93 to 117 kilometers per hour. Pag typhoon, ito yung category 4.
Ito yung pasok sa 118 to 184 kilometers per hour. Ito naman yung category 5, yung pinakamalakas na merong life-threatening na lakas ng hangin. Yung super typhoon, lumalakas ang hangin yan sa 185 pataas, 200 hanggang 250 km per hour na lakas ng hangin. Pero itong bagyong Kia po, pasok yan hanggang sa category 3 o severe tropical storm. So tandaan nyo mabuti, hindi ito magiging typhoon o super typhoon category. Posibleng lumakas pero hanggang sa severe tropical storm. Ganito, kapag mahinang bagyo hanggang sa severe tropical storm, hindi ganun kalakas ang hangin mga kababayan ko. Pero madaming mga pag-ulan ang binibigay nito sa mga direktang lugar na naapektuhan. Tandaan nyo mabuti, pagdating po ng Friday, Sabado hanggang sa Linggo, magkakaroon ito ng direktang paglandfall sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon, especially sa parte ng Cagayan. Kapag ito ay naglandfall na, posibleng mabawasan po ang lakas ito. So from severe tropical storm, pwede itong humina ulit sa pagiging tropical storm hanggang sa tropical depression. Tandaan nyo mabuti yan mga kababayan. Ngayon naman po, no, balikan natin yung bagyong Kia po. Alamin muna natin ngayon ang mga lugar po na apektado naman ng tinatawag po natin na habagat o southwest monsoon. Actually, itong habagat po o southwest monsoon ay patuloy pong pinapalakas, no? Nito pong tinatawag natin na bagyong Kia po. Hinahatak niya, no, etong hangin ng habagat, kaya patuloy tayo nakakaranas ng mga pag-uulan, lalo po sa hapon at sa gabi. So banggitin ko yung mga lugar na apektado. So ito po, dahil muna sa trap o extension po ng hangin ng tropical depression Kia po, ngayong hapon po meron po tayong heavy rainfall warning na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Zamboanga del Norte, kasama po ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, kasama po ang Sarangani. Yung mga lugar na yan, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dahil po sa tropical depression Kia po sa pagpapalakas niya sa habagat o southwest monsoon. Meron din tayong heavy rainfall warning na inaasahan 50 to 100 mm na dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, kasama ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte. Halos parehas lang yung mga lugar pero ibang araw po yon. So meron din tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ito ng hapon sa Occidental Mindoro, sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Halos sunod-sunod, dikit-dikit lang yung mga lugar na yan. Dahil naman po sa extension ng hangin ng tropical depression Kia po, meron tayong inaasahan po na moderate to heavy rains, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa parte ng Cagayan dahil yan sa trap extension ng hangin ng bagyong Kia po. Meron naman tayong ine-expect po by Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon. Ito yung sinasabi ko, magkakaroon na ng paglandfall yung bagyong Kia po. Kaya meron tayong heavy to intense rain na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ho sa Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Tandaan nyo mabuti, 100 to 200 mm yung dami ng pag-ulan. So meaning to say, pasok yan sa pagiging category 2 hanggang category 3 na lakas po ng bagyo. Yun po is severe tropical storm. At ito naman po, moderate to heavy rains naman ang ating aasahan na merong 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan sa may Batanes, Isabela, Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao, Benguet, La Union, bandang extreme northern Luzon na po yan. Ngayon, ito pong bagyong Kia po sa ngayon ay nakikita naman natin magkakaroon ng direktang paglandfall po sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon, especially sa bahagi po ng Cagayan. Ito po ay talagang hindi magiging typhoon o super typhoon. Bigyan ko po kayo muna ng mga paalala, then ipapakita ko sa inyo yung tropical cyclone threat potential na inilabas ho ng Pag-asa. Unang-una, dahil nga po nabuo na bilang tropical depression o mahinang bagyo, ito pong bagyong Kia po, kinakailangan mag-antabay pa rin kayo sa weather update ni Kuya Francis. Maaga o madaling araw pa lamang po, nagbibigay na tayo ng update sa mga kababayan natin dahil hinihintay nila ang update sa lagay ho ng ating panahon. Pangalawa, sa mga low-lying areas, especially sa Metro Manila, malaking bahagi po ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, Eastern Visayas, yung mga lugar ho na yan ay maging alerto sa banta ng mga pagbabaha. Kaya nga lagi ko sinasabi,
yung mababang lugar, linisin ang kapaligiran. Dapat wala po mga basura, mga plastic na nagkalat kung saan-saan. Yan kasi yung pinagmumulan ho ng mga biglaang pagbabaha. Kaya yung mga kababayan natin nagtataka, no? Mahinang ulan, natatagal ng 1 hanggang 2 oras, biglang baha na po. Ngayon, alam naman natin, problemado tayo sa tubig, no? At may mga dam na talagang natutuyo dahil sa init po ng panahon. Pero ito na yung mga pag-uulan. Kita nyo ang habagat, nararamdaman na sa hapon. At sa gabi, minsan umuulan pa rin. At yung pangatlong paalala, i-safety po natin ang mga importanteng gamit natin. Mga dokumento, mga papeles, ilagay po sa mga matataas na lugar na hindi po mababasa. I-unplug din natin, no, yung mga appliances natin na nakasaksak dahil pwede yung pagmula ng sakuna, no, pag makuryente po tayo. Eto pa, mag-imbak o mag-stock po tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw, kahit yung 3 to 4 days hanggang 5 days para hindi po tayo labas na labas, especially yung mga nakatira ho sa mga malalayong lugar, malalayo sa city, sa mga bulubundukin, yung mga lugar ho na yan. Yung mga nakatira naman po sa mga paanan ng bundok, malapit po sa ilog, sa karagatan, kapag merong mga nakataas na heavy rainfall warning sa inyong mga lugar, binanggit ko kanina, pwede nyo pong balikan, pwede ho kayong lumikas para sa safety ng ating buhay ng ating pamilya. Huwag natin i-take risk na tayo sumabak po, no, sa ganong klaseng sitwasyon kapag malapit tayo sa mga tubig o mga katubigan. Ito po, ang inilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, makikitang mabuti. Ito po, makikita nyo, nasa screen naman natin, ho, sa pagitan ho ito ng July 22 hanggang sa July 28. Exactly po ito, no, talagang ito ay magkakaroon ng landfall scenario bilang bagyong Kia po sa malaking bahagi po ng Philippine landmass, especially sa extreme north Luzon. And then, pagkatapos po yung tumawid sa malaking bahagi ng Luzon, may panibagong LPA na mabubuo po sa may bandang silangan. Nakikita nyo naman sa ating monitoring screen. Yung LPA naman po na yon is nasa low chance ang category para ma-develop po bilang mahinang bagyo o tropical depression. Dito naman sa pangalawang illustration natin, makikita nyo pagitan po ng July 29 hanggang sa August 4, lalabas yung bagyong Kia po ng ating Philippine Area of Responsibility at merong panibago o lalapit po yung panibagong low pressure area papunta naman sa parte ng extreme northern Luzon. So tulad na aking sinasabi, kahit mainit ang panahon na ating nararanasan sa umaga sa tanghali, hindi ibig sabihin na nasa tag-init na tayo o El Nino period na. Nasa tag-ulan pa rin tayo o habagat season. Kaya lang naman po hindi nararamdaman ang epekto ng mga pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi, dahil sa tinatawag po natin na monsoon break. Ang monsoon break ay yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat kapag walang bagyong pumapasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, isummarize po natin yung ating update. Unang-una, naging isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyong Kia po ang LPA na minomonitor natin kahapon pa. Bukod po dyan, etong tropical depression Kia po o bagyong Kia po ay patuloy na hinahatak po ang habagat o southwest monsoon na nakakaapekto sa western Visayas o kanlurang bahagi ho ng Visayas kasama ang kanlurang bahagi po ng Mindanao. So pwede pang mas lumakas na lumakas ang habagat o magkaroon ng tinatawag natin na rapid intensification habang papalapit po, no, sa Philippine landmass. Ito pong bagyong Kia po, tinatawag din natin na tropical depression Kia po. Uulitin ko yung nagtanong kung ito yung magiging typhoon o super typhoon. Hindi po. Dinouble check natin doon sa advanced weather forecast and system natin sa tropical cyclone threat potential at sa iba't ibang weather model na ating ginagamit. Ito po ay lalakas lamang hanggang sa category 3. Ibig sabihin hanggang sa severe tropical storm. So wag po tayong masyadong mag-alala, dapat maging handa po tayo. So bago ko po tapusin mga kababayan ko, no, mga nanay and senior po natin dyan na lagi po nakikinig sa update ni Kuya Francis, meron po tayong memory verse na babanggitin. Meron po akong memory verse na i-share po sa inyo ngayong araw po, no. Ito po yung matatagpuan kung may mga Biblia po kayo sa Filipos 4:13. At ito po ang sinasabi: ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So totoo po yun mga kababayan ko, mga nanay, senior ko dyan, mga ate and kuya. Kapag meron tayong pananalig sa ating Panginoon, lahat ng bagay po ay magagawa natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Sino ba ang nagpapalakas sa atin pag meron tayong mga problema? Kapag meron mga malalakas na bagyo, merong mga lindol,
may problema sa pera, sa lahat po, walang iba kundi ang Panginoong Hesus natin ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin para mapagtagumpayan po yung mga bagay na yan. Tulad na aking sinasabi, napakahalaga po ang panalangin at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito pong bagyong Kia po, kapag yan po sabay-sabay nating pinanalangin sa Panginoon, pinagpreho natin, yan po ay hihina ng hihina. Wala pong imposible. Tandaan nyo mabuti ha, marami ng mga super typhoon ang dumaan sa ating bansa, sa ating Philippine Area of Responsibility. At mapapansin nyo, yung proteksyon ay binibigay ng Diyos dyan. Tulad na lamang po ng Super Typhoon Francisco, Super Typhoon Inday, no? At yung Super Typhoon Sinlaku. Sobrang lalakas po ng mga bagyo na yan na talagang nakakatakot at pumapatay po, no? Talagang yun mapanganib. Pero dahil sa prayer at pagtitiwala natin sa Panginoon, lahat po ng mga bagyo na yon o Super Typhoon na yon, malalakas na bagyo na yun, hindi po naglandfall sa malaking bahagi po ng ating Philippine landmass. Kaya naman yung mga kababayan natin na laging nagko-comment ng bagyo na lang ang update pero hindi naglalandfall, mas maganda ipagpasalamat na lamang po natin na hindi naglalandfall ng bagyo at huwag na tayo magreklamo. Mas matindi po ang pinsala ng malalakas na bagyo kaysa sa hindi ito maglalandfall o kaysa sa tag-init. Pag mainit, mainit lamang ating mararamdaman, mararanasan. Pero kapag bagyo, pinsalang idinudulot niyan sa malaking bahagi ho ng ating bansa at hindi natin gugustuhin na ganun po ang mangyayari. Kaya nga po si Kuya Francis lagi po nagbibigay sa inyo ng paalala. Araw-araw po ito. Yung mga solid po na subscribers ko dyan, followers at viewers na lagi nagko-comment, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Lalo na yung mga umaabot hanggang sa dulo ng ating video. Kaya naman bago ko tapusin to, naibigay ko na po yung ating memory verse. Tandaan nyo po, no? Philippos 4:13. I-take note nyo po yan. At magbibigay ulit ako ng paalala, magdala kayo ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho yan sa mga biglaang pag-uulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Dahil napakahirap i-predict ng lagay ng ating panahon. At yung nagsasabi, no, marami paligoy-ligo daw ako, no, ganito pong way ng pagbibigay natin ng update. Kailangan merong knowledge na natututunan galing po sa aking binibigay. Muli, ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.